snowing. So I'm gonna show you guys. It's a struggles. It's very struggles. So I didn't know na mag-snow ng ganito. If I knew. Sana hindi na ako umuwi kagabi kasi 11 o'clock na ako naglabas. Pero I wanna go home kasi na meron akong mga maintenance sa aking mga phases. There's something like that. Pero tingnan nyo guys. So tingnan nyo ang mga kaganapan ngayon dito sa Chicago. Yan ang kaganapan ngayon dito sa Chicago. It's snowing. Ka-start lang guys. Bago lang to siguro nag-start kaya wala masyadong nagsha-shovel. Nagawa lang ng malakas kasi. Tapos may hangin pa. Sumabay pa ang hangin. So enjoy watching everybody. It's nice to watch, but you don't wanna be in there. Sa sitwasyon namin kasi mahirap to papuntang trabaho. So hindi ko masyadong nilinisan ng aking sasakyan kasi nga I don't wanna be late. So nag-on lang po ang aking heater sa loob para medyo makakatulong din naman siya. Yan. Ito ang sitwasyon ngayon dito. Yan. Hindi easy. Pag winter, tapos nandyan ka sa lugar na ganito, it's not easy. Kasi mahirap mag-drive pag ganito. Pero kailangan natin magtrabaho kasi meron tayong obligation dito sa mundong ibabaw. So, pag wala naman tayong trabaho, pagod din naman tayo, di ba? So, might as well work. Tapos, mag-feel yung pagod at sakit sa buong katawan because you're working. Pero kung pagod ang katawan mo kasi you're not working, you'll be in big troubles. Over troubled waters, but not waters this here. It's a snows. Grabe talaga guys. But mag-pray lagi kasi nga this is the time of year, a time of day na ganito ang ating life. Kaya always natin i-include si Lord kahit hindi ganito ang weather. Everyday i-apply natin si Lord kasi hindi to easy going to work. It's not. Bago pa to nag-start kasi nung dumating ako kagabi hindi ganito. Who would know na ganito ka-heavy? Usually kasi nung isang araw nag-snow pero once it gets to the ground nagme-melts siya. Pero ngayon, hindi. Kasi nga, it's very heavy. Very heavy. Kaya you just have to follow the roads. Kung saan yung may way, yung mga linya, dyan ka. Kasi, pag mag-drive ka dyan sa walang dumadaan, there's a possibility it's going to be slippery. Mas lalay ka. Kaya ito iwan ko kung anong oras ako darating doon kasi kailangan medyo distansya ka rin sa mga nauna sa'yo. You cannot be closer kasi pag magbiglang mag-break yan, you'll be in big troubles waters. Hindi pala water, snows. Pinakamahirap sa trabaho pag come and go. Siguro pag live-in na ang trabaho. Nanonood lang ako sa labas like I did when I was working with Pag. Pero wala na tayong magagawa eh.
alam ang path natin as we go along in this world. Plano lahat ni Lord. So, kung saan man tayo napunta, kung sino naman ang amo natin, yun ang path na dadaanan mo. It's not luck. It's by God's grace and God's plan. So, ganito nangyayari. Yun, ito ang kaganapan na yun dito sa Basi Highway. Kailangan distansya ka talaga. Hindi ka pwedeng lumapit kasi naku, ang daming nadidisgrasya. God forbid. Madaming nadidisgrasya kasi gusto malapit tapos magbiglang mag-break ang nasa unahan mo. Boom! You're in troubles. So, ganun. Kaya, applyan talaga na. Kasi kaya nga pag magkuha ka ng driver's license dito, lalo na sa mga lugar na may snow, there's a questioner sa mga ganon when it comes to this weather. Kaya, ang dami nating mga Pilipino na matagal makakuha ng lisensya. Kasi iba dito, hindi pa your runs. Talagang mag-take ka ng exam, mag-driving test ka, know all the rules on the road. Ganyan dito. Hindi kailangang mag-drive ka lang kasi meron kang sasakyan, no? At saka, ang sasakyan natin dito sa Amerika, it's not luxury. It's necessity. Going to work, you gotta have cars. Kasi mahirap mag-commute. Pag ganito, tapos maghintay ka ng bus, oh my gosh, I cannot. Ang arte. Sometimes people don't have a choice. But, kung kailangan talagang mag-drive ka talaga, kumuha ka ng driver's license. Kasi, it's easy to get a job when you have a license. Oh, ayan. Nagda-drive ng luxury car sa ganitong snow. Hindi pwede yan. Okay lang yung luxury na yon pag summer. But pag winter, hindi. Mahirap yun. Nabuang na si Minumbi. Diba? Tingnan nyo guys ang luxury car na yan. See? Nag-hazard siya. Kasi yung ganyang mga sasakyan, they're only good on summer. Ayan, diba? Nag-hazard siya. Kasi, mahirap yan. Mag-drive ng ganitong wada. Diba? Learning yan sa kanya. Yan. Hazard talaga tayo. Pag medyo alamanin na. Kaya ganito. Daming mga trap. Mahirap yan pag nandyan ka sa unahan o sa likod. Pag in between ka, mahirap yan. Mahirap yan. Pag in between ka ng truck, yan. Oh my goodness gracious. Kaya alert na alert tayo lagi when it comes to this driving situations. Yan. Hazard talaga. Kasi hindi tayo pwedeng magmadali. Hindi tayo pwedeng, nobody can drive fast like this. Nag-English sa Minulbi. Kurang kabalo mo ng English, taka lang istorya. Biyawa
nagyama-yama na lang ko guys. Kaya ang akong bana, gikatulugan ako niya. I don't know why yung asa ni siya gikan. Why he looks so tired. I have no idea. Grabe yun talaga, diba? Grabe talaga ang snow. Sobrang layo ko pa sa trabaho and it's already 8 o'clock in the mornings. I have an hour to fight this weather to get to my work safe and sound. Ay, Diyos ko. Video ko ta ginagmay pa. Para natin mag-post sa YouTube. Yan na yun. Sana marami tayong mga engagement. Please do like, mag-thumbs up kayo, at mag-comments, mag-share, para malaman ng mga tao na may bagong video si Seminole B. Struggles life sa caregiver na kagaya na nagda-live everyday. Kaya pala ang isang utak ko sabi na doon ako matulog sa aking work last night. Pero I was gusto talagang mag-uwi kasi nga yung CY Glow na nag-start ako yung rejuvenating. Kailangan kong mag-commit ako. So, kailangan ko umuwi. Ito nangyayari. But I have God with me. So, I know that I will be safe because of Him. It's the Lord. He's always there to guide us, no matter what. Talagang tinitest ang ating faith. Sometimes yung problema is very heavy and we think we cannot make it. Pero grabe talaga mag-work si God. As long as you call Him, talagang you will feel it. Kasi sino ba namang how we're gonna wake up yung pagising mo pa lang sa umaga, hindi yan because gumising ka, it's because of God. A lot of people natulog lang, hindi na nakagising. So always say thank you Lord na nagising ako, narinig ko yung alarm kasi nga may alarm ako, narinig ko ang alarm kaya nagising ako. Thank you Lord kasi nga wala akong aberya. Okay lang ang sasakyan ko ngayon, hindi ako ma-stuck. Daming kasasalamatan talaga. Salamat sa that I can breathe. Tapos I can see. Hirap kaya nung it's not easy for the people na they cannot see the world, how nice it is. Yung gawa ni Lord. Oh, it's amazing. Lahat na makikita natin, it's amazing. Like ganito. Imagine, some country like Philippines, they don't have snow. Pero dito, there's a season of everything. Kaya ang dami nating papasalamat ni Lord. Kung may pera tayo, thank you Lord. Marami tayong babayaran, thank you Lord. At least meron tayong ibabayaran. Thank you sa pamilya ko na paminsan-minsan mapasaya ko. Yun na yun. You know, it's so much to be grateful. Too much to be thankful.
ba't ginaganito ako ni Lord? We don't blame God. Lagi tayong tinetest how strong our faith. Kasi, yan talaga ang buhay. Pag si God na ang mag-work, anything is possible. So yun lang guys ang ma-post ko ngayon sa aking YouTube channels. Thank you audience. Thank you. Tumisma sa aking mga mudyaan vloggers sa US Team USA, sa Planet Soar, sa team ni Sprakatak TV na ang taas-taas na ng mga views sa mga vlog ni Idol Sprakatak. Nakaka-proud. Sa mga vloggers na nagsta-start lang, just keep doing what you love to do. Huwag kayong just to think na how much I'm making. Kasi ako hindi ako ganun. Sa Facebook, kung you're always think about making money, makakawang siya. Okay. Sometimes gani mag-comments ko sa mga content gani na di na maayo. Diba? Kaya mag-content sila na something na it's not safe for them. And if mamatay ka kasi sa grabe ng content niya. Diba? So kailan natin i-balance din. So if you love to do vlogging or share mo yung video na gusto mong i-share, okay lang yun. Pero kung mag-rest ka na ng life mo just to make money, na ganyan, content ka ng mga unnecessary stuff, stress yun eh. Stress yun. Hindi ko chine-check yung bibigay ni Mita, ni Whitey. Hindi ko na chine-check yun. Kasi mas stress yun. Mas stress. Kaya ganito lang talaga ang ginagawa. I-enjoy ko lang talaga na may ma-share ako sa inyo iba-ibang klaseng content, kumakain, pinapakita ko sa inyo yung trabaho ko, yung mga naramdaman ko that I already left it in 2025. I have to be happy what God is putting in front of me. It's true. I just have to be grateful. Kasi iba-iba kasi ang story natin everyday. Tapos, ayokong magplano ng ahead of me. Pinaplano ko kung ano ngayon. Kung anong bukas, then let it be. Ganun. So, yun lang guys. Thanks for watching everybody. Stay healthy, be kind, be humble. Walang maiyaman mahirap kung ang pagmamahal mo ni Lord at saka family is important. Always family is important. Huwag kang magbago because you have work, you have money, you're working abroad. No. Kahit nandyan ka sa Pilipinas, walang magbabagong ganun lang. So that's me. I'm talking to myself. I'm not talking for other people na nag-abroad and nagbago. That's their life. That's their choices. So, yun lang. Thank you everybody.